Ngumiti ng nakakakilabot ang aking manugang. Kain ka, matandang hangal. Espesyal na putahe ito. Pero agad ko nang naramdaman na may mali. Ang manugang na ito na nakangiti ay nagtatago ng lason sa likod ng harapan ng isang hapunan ng pamilya. Nagkunwari akong lumunok, pero nang tumalikod siya, pinapalit ko ang mga plato. Hindi ninyo paniniwalaan kung ano ang nangyari 1 oras pagkatapos. Hindi mapaparusahan ang kanilang pagtataksil. Hindi sila tatama ng buo ang mga kahihinatnan. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isula sa comments kung anong oras sa inyong rehiyon ngayon. Sabi nila, hindi mo na matuturuan ng bagong trick ang matandang aso. Pero ang matandang aso na may 42 taong karanasan sa parmasya ay maamoy ang lason mula sa kabilang dulo ng hapagkainan. 1 linggo ng hapon sa gitna ng Hunyo nang magbago ang lahat. Nakaupo ako sa aking sariling dining room sa Laurelhurst. Pinapanood ang aking manugang na si Stanley Weber na naglalagay ng plato sa harap ko na may ngiting magpapakaba kahit sa pating. Kain ka na, matandang hangal. Sabi niya, espesyal na putahe ito. Ako mismo ang nagluto nito para sa iyo. Si Stanley ay hindi kailanman nagluluto. Sa 6 na taon nakasal sa aking anak na si Veronica, halos hindi siya pumasok sa kusina. Salesman siya ng kotse sa isang dealership sa 82 Eni Avenue. Ang uri ng tao na akala mo pag-init ng tira-tira sa microwave ay pagluluto na. Pero naroon siya, naghahain ng braised beef sa wine reduction. Disente pa naman ang presentation. Dapat noon pa lang ay naging unang babala iyon sa akin. Itinaas ko ang tinidor, inilapit ang 1 piraso sa ilong ko. Mabango ang karne, mayaman, masarap. Pero sa ilalim noon ay may iba. Mahinang amoy ng mapait na almond. Karaniwang tao ay hindi mapapansin. Karaniwang tao ay hindi gumugol ng 4 na dekada sa pagkilala ng gamot sa amoy lamang. Ang sarap ng amoy, sabi ko. Ano ang nasa sauce? Sekretong pangkalakalan, sabi ni Stanley, habang naupo sa kanyang upuan. Kinakain na niya ang kanyang parte. Sinusubo ng parang ilang araw nang hindi kumakain. Si Veronica, ang aking 38 anyos na anak, ay nakaupo sa pagitan namin. Kinakalkal lang ang kanyang salat. Hindi niya ako matingnan sa mata. Kamakailan lang niya ginagawa iyon. Iniwasan ang eye contact. Umaalis sa kwarto kapag pumasok ako. Hinati ko ang karne, inilapit sa bibig ko. Lumakas ang mapait na amoy. Benzodiazepines. Itutaya ko ang aking lisensya sa parmasya roon. Malakas na 12. Marahil dinigdik na diazepam na hinalo sa sauce. Sa mas bata, matinding sedation. Sa 68 anyos na lalaki, maaring ihinto ang aking puso. Talagang espesyal ito, Stanley, sabi ko, habang ibinababa ang tinidor. Marami sigurong iniisip ang nilagay mo rito. Higit pa sa alam mo, matanda. Ang paan ng pagsabi niya ay nakakakilabot. May anticipation roon. Kasabikan. Tumalikod si Stanley para kunin ang bote ng wine. Nawala ang atensyon. Sa sandaling iyon, gumalaw ako. 42 taong tumpak na koordinasyon ng kamay at mata. Ang aking plato ay lumipat sa kaliwa. Ang kanyang plato ay lumipat sa kanan. 3 segundo. Nang bumalik siya, kinakain ko na ang dating kanyang parte, ang malinis na karne. Hindi niya napansin. Bakit niya mapapansin? Sa isip niya, ako ay hangal na matanda na kumakain ng huling hapunan ko. Alam mo, Stanley, sabi ko, habang dahan-dahang ngumunguya. Nag-iisip ako na i-update ang aking testamento. Baka dapat kong pag-usapan ito sa iyo at kay Veronica. Biglang lumiwanag ang mga mata niya na parang slot machine na nanalo. Maganda iyan, Francis. Talagang maganda. Dapat talaga nating pag-usapan iyon. Tumango ako, pinapanood siyang kumain. Kalahati na niya ang nakain ng may lason na parte. Ang diazepam ay abutin ng 30 hanggang 40 minuto para ganap na umepekto. Kumusta ang trabaho? Ayos lang, ayos lang. Nakabenta ako ng 3 kotse noong nakaraang linggo. Kasinungalingan. Narinig ko ang manager niya na nagbabanta na tatanggalin siya 2 araw ang nakalipas. Nag-usap-usap kami ng maliit. Mga yoga class ni Veronica. Mga rosas na kailangang putulan. Parang normal na hapunan ng pamilya kung hindi mo lang isa sa alang-alang ang tangkang pagpatay. Sa ika-negatibo 33 minuto, ibinaba ni Stanley ang tinidor. Medyo hindi maganda ang pakiramdam. Marahil sobrang wine. Iminungkahi ko marahil. Hinaplos niya ang kanyang sentido. Umiikot ang ulo. Ikalawang negatibo, 37 minuto. Nalilito na ang mga salita niya. Veronica, hindi ko maganda ang pakiramdam, sabi niya. Tumaas ang boses ni Veronica. Ano ang mali? Sinubukan niyang tumayo.
na kayang isang paa bago nanginig ang mga tuhod. Nahawakan niya ang gilid ng mesa, mahirap huminga. Dapat ba akong tumawag ng tulong? Tanong ni Veronica. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko. Marahil nararapat ang 911. Bumagsak si Stanley pabalik, nakalaylay ang ulo. Malalim at regular ang paghinga niya. Ang tulog na dulot ng benzodiazepines. Hindi delikado sa edad at bigat niya. Hindi comfortable. Nakakahiya kapag dumating ang mga paramedic, pero hindi nakamamatay. Umiyak si Veronica. Kinakalog ang balikat ni Stanley. Gising, Stanley. Gising. Tinawagan ko, binigay ang address. Ipinaliwanag na ang aking manugang ay tila may reaksyon sa hapunan. Tinanong ng operator kung humihinga siya. Pinatunayan ko. Darating ang mga paramedic. Dumating ang mga paramedic sa loob ng 12 minuto. Tinignan ang vital signs. Nagtatanong, inilagay siya sa stretcher. Pumilit si Veronica na sumakay. Francis, maaari mo bang linisin? Tanong niya sa pintuan. Tumutulo ang maskara. Tatawag ako mula sa ospital. Siyempre, anak. Huwag madaliin. Isinara ang pintuan. Tahimik ang bahay. Tumayo ako sa aking dining room na tinitingnan ang 2 plato. Ang hapunang pinapalit ko. Ang lason na nalampasan ko. Sa loob ng 42 taon, ako ay parmasista. Tumulong ako sa mga tao. Sinukat ang gamot para gamutin sila. Mapawi ang sakit, iligtas ang buhay. Pero natutunan ko rin ang madilim na bahagi ng bawat gamot. Bawat gamot na makakagamot ay maaari ring makasama. Depende sa dosis, layunin, kalaman. Si Stanley Weber ay nagturo sa akin ng mahalagang bagay. Sa aking sariling bahay, sa aking sariling mesa, ako ay nasa panganib. At sa unang pagkakataon sa 68 taon, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Hindi ako natakot. Nagkalkula ako. Umalis ang mga paramedic ng 8:47 minuto tinignan ko ang relo ko. Sinimulan ang mental timeline. Nilinis ko ang kusina ng sistematiko. Pero hindi itinapon ang anumang bagay. Ang mga plato ay inilagay sa hiwalay na paper bag. May label at petsa. Ang bote ng wine, ang natirang beef, lahat potensyal na ebidensya. Pagsapit ng hating gabi, hindi pa tumatawag si Veronica. Nakaupo ako sa aking study at nagsimulang magbalik-tanaw. 3 buwan ang nakalipas, Marso, ang aking paboritong wine, isang 2018 Willamette Valley Pinot Noir, ay may lasang mali, mapait, metallic. Ibinuhos ko ito sa lababo. Inakala kong sira ang cork. Pero si Stanley ang nag-alok na ayusin ang aking koleksyon ng wine noong linggong iyon. Gumugol siya ng 1 oras sa cellar. Di umano'y inaayos ayon sa alpabeto ang mga bote. Pumunta ako sa wine cellar. Kinuha ang mga bote sa likod na hanay. 3 ang may cork na medyo mataas. Parang natanggal at ibinalik. Binuksan ko ang isa. Naamoy ang paihong metallic na undertone. Ibinuhos ko at gumawa ng tala. Pagbabago sa wine. Marso 2025. Maraming bote. Abril. Kinorner ako ni Stanley sa kusina. Francis, matagal ka nang umiinom ng parehong gamot. May kaibigan ako sa college na parmasista na ngayon. Maaari niyang suriin ang iyong reseta. Palitan ng mas moderno. 5 taon na akong umiinom ng parehong gamot sa blood pressure. Gumagana ito. Pero pilit si Stanley na pumayag ako sa wakas. Kinuha niya ang aking mga bote ng gamot. Ibinalik pagkatapos ng 3 araw na may bagong label. Hindi ko ito ininom. May mali ang pakiramdam. Ang mga bote ay naiwan sa aking medicine cabinet. Nakalimutan. Kinuha ko uli ngayon. Propesyonal ang hitsura ng label. Pero hindi tugma ang mga tableta. Ang aking gamot ay dapat maliit. Puting tableta. Ito ay mas malaki. Iba ang coating. Binuksan ko ang isa. Tinikman ang maliit na halaga. Hindi gamot sa blood pressure. Isang bagay na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Idinura ko. Banlawang mabuti. Gumawa ng isa pang tala. Pagbabago sa gamot. Abril 2025. Hindi kilalang pagpapalit. Mayo. Si Stanley na nagtatanong tungkol sa aking testamento sa almusal. So Francis, naayos mo na ang lahat, di ba? Kung may mangyari sa iyo, alagaan si Veronica. Akala ko mabait siya. Ngayon naririnig ko ang tunay na tanong. Ano ang para sa amin? Tumunog ang cellphone ko ng 1:47 minuto. Si Veronica. Dad, magiging ayos si Stanley. Sabi ng mga doktor may reaksyon siya. Ingatan nila siya magdamag. Anong uri ng reaksyon? Hindi nila sigurado. May kinalaman sa mataas na levels. Tinanong nila kung ano ang kinain niya. Sabihin mo ang totoo. Siya ang nagluto ng hapunan. Iyon ang sinabi ko.
Akala nila marahil sira ang karne. Ang sirang karne ay hindi nagdudulot ng benzodiazepine toxicity. Kailan kayo uwi? Marahil sa umaga. Maaari mo bang ikandado? Naayos ko na. Magpahinga ka. Binaba niya. Nakaupo ako sa dilim. Nagkakasama-sama ang mga piraso. Hindi ito biglaan. Ito ay plano. Ang Wayne ay pagsubok. Ang pagpapalit ng gamot ay mas mabagal na paraan. Ngayong gabi ang direktang tangka. At si Veronica, ang paraan ng hindi niya pagdingin sa mata ko sa hapunan. Ang paraan ng pag-alis niya sa kwarto kapag pumasok ako. Ang paraan ng agad niyang pag-akala na sira ang karne. Kinuha ko ang Leader Journal. Nagsimulang magsulat. Hunyo 15, 2025. 2:15 am. Ebidensya, Wayne, Marso. Maraming bote na binago. Gamot, Abril. Mga tableta na pinalitan. Hapunan, Hunyo 15. Braised beef. Pinaghihinala ang diazepam. Na-hospital si Stanley. Kalaman ni Veronica, hindi sigurado. Pinaghihinala ang pag-ugali na obserbahan. Patuloy akong nagsulat. Oras, petsa, obserbasyon. Si Stanley na gumagawa ng gawaing hindi niya kailanman ginawa. Palaging may access sa aking pagkain, inumin, gamot, mga tawag kung saan siya tumatahimik kapag pumasok ako. Mga tahimik na away kay Veronica. Pagsapit ng 4 oras may 5 ng pahina ako. Nang 6 oras 30 minuto umikot ang susi ni Veronica. Gumagawa ako ng kape na parang normal ito. Dad, mukha siyang pagod na pagod. Stable si Stanley. Magpapatakbo pa sila ng tests. Maganda iyan, sabi ko, habang ibinubuhos ang kape para sa kanya. Kinuha niya ito, hinawakan ng 2 kamay. Nagtatanong siya tungkol sa iyo. Napakabait. Dad, alam ko na tense ang relasyon ninyo. Tense ba? Alam mo naman. Pakiramdam ni Stanley ay hindi mo siya nare-respeto. Veronica, sa tingin mo ba nare-respeto ako ni Stanley? Tumingin siya palayo. Naroon uli iyon. May stress siya sa trabaho. Ang market ng kotse ay mahirap. Bumaba ang commissions niya. Nakikita ko. Hindi ko binanggit ang gambling debts. Ang $60,000 sa online poker. Ang forged mortgage application sa aking bahay. Nakatanggap ako ng liham mula sa bangko, 2 linggo ang nakalipas. Dapat matulog ako, sabi ni Veronica, habang ibinababa ang hindi hinipong kape. Sabi nila pwede na siyang umuwi bukas. Siyempre, magpahinga ka. Nagsimula siyang umakyat, huminto. Dad, ang hapunan ngayong gabi. May kakaibang lasa ba? Wala. Makinis ang kasinungalingan ko. Bakit? Wala lang. May sinabi si Stanley bago siya nawalan ng malay. Ayusin ng mga doktor. Tumango siya at nawala sa itaas. Tumayo ako sa aking kusina. Napaliligiran ng pamilya na gustong patayin ako. O kahit man lang isang manugang na gustong patayin ako. At isang anak na kasabwat o sadyang bulag. Sa loob ng 68 taon, ako ang tagapamayapa. Ang mapagbigay na host na pinahintulutan silang tumira rito, walang bayad. Pero nakatayo sa maagang liwanag ng umaga. Naramdaman ko ang pag-upo ng malamig sa aking dibdib. Gumugol ako ng 42 taon sa pag-aaral kung paano makakasama ang mga gamot. Ngayon oras na para alalahanin na gumugol din ako ng 42 taon sa pagdodokumento, pag-iimbestiga, at pagpapatunay kapag may mali. Gustong maglaro ng parmasista ni Stanley Weber. Maghalo ng nakamamatay na cocktail. At ihain ito sa matandang akala niya ay hangal na hindi makapapansin. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Hindi ako basta matanda. Ako si Francis Holmes. Pinatakbo ko ang aking sariling parmasya sa loob ng 20 taon. Nahuli ko ang prescription fraud. Nakilala ang black market pills. Nag-report ng 12 ng kaso sa EA. At palaging mainga ang record ko ng lahat. Binuksan ko uli ang journal. Desisyon na. Hunyo 16 na, 2025. 7 oras 15 minuto, hindi ako magiging biktima sa aking sariling tahanan. Nagbago ang laro. Hindi pa alam ni Stanley. Lunes ng umaga, Hunyo 16 na. Hindi ako natulog, pero hindi ako pagod. Pinatalas ng adrenaline ng pagkatuklas ang aking isip ng higit sa anumang caffeine. Nagbihis ako ng aking pinakamagandang slacks at sweater. Ang nag-aalalang biyenan na bumibisita sa may sakit na manugang. Ang papel na pinino ko sa loob ng 6 taon. Kalahati lang ang parking lot ng ospital ng 10 oras sumakay ako ng elevator papuntang 4th floor. Cardiac observation. Inilipad doon si Stanley pagkatapos tumaas ang heart rate niya magdamag. Madali kong natagpuan ang kwarto niya. Gising siya, nakasandal sa unan, maputla pero alerto. Nang makita niya ako, may kumislap sa ekspresyon niya.
Pagkakasala. Takot. Francis. Pahina ang boses niya. Hindi mo kailangang pumunta. Siyempre kailangan. Umupo ako malapit, ginagampanan ang papel ko. Binigyan mo kami ng malaking takot. Kumusta ang pakiramdam mo? Parang nabangga ako ng truck. Hinaplos niya ang dibdib niya. Sabi nila ang puso ko. May kinalaman sa irregular RAYTMS. May natagpuan sila sa blood work ko. Ano ang natagpuan nila? Bahagyang lumabo ang mga mata niya. Hindi pa nila sigurado. Ilang uri ng gamot. Tinanong nila kung may kinain akong hindi karaniwan. At mayroon ba? Wala. Makinis ang kasinungalingan. Iyon ang kakaiba. Wala akong iniinom na gamot. Tumango ako ng may pakikiramay. Marahil may sa pagkain. Minsan ang mga karn ay may additives. Marahil yon. Bahagyang lumuwag siya. Binanggit ng mga doktor ang ganoon. Pinayagan kong manahimik. Pinapanood ang monitor na tumutunog. Akala niya ligtas siya. Akala niya hangal na matanda lang ako. Dapat kitang hayaang magpahinga. Sabi ko, tumayo. May kailangan ka ba? Wala. Ayos lang ako. Dadalhan ako ni Veronica ng cellphone ko mamaya. Lumakad ako papuntang pintuan. Huminto. Oh, Stanley, ang hapunan na ginawa mo, ang receipt. Saan mo nakuha? Walang ekspresyon ang mukha niya. Online. Ilang cooking blog. Baka subukan kong gawin minsan. Sige. Iniwan ko siyang naroon, lumakad sa koridor, at doon ko narinig. Francis Holmes. Lumingon ako. Ang boses ay mula sa isang babaeng naka-scrubs. Nasa 50s, may mabait na mata. Matagal bago ko siya nakilala. Gloria Richards, sabi ko. Matagal na. Si Gloria ay nurse sa Providence, Portland. Noong nagbibigay ako ng gamot doon. Nagtrabaho kami ng magkasama sa hindi mabilang na prescription verification. Akala ko pangalan mo iyan sa visitor log. Sabi niya, yumakap ng mabilis. Ano ang nagdala sa iyo rito? Ang aking manugang, si Stanley Weber. May reaksyon siya kagabi. Bahagyang nawala ang ngiti niya, pero nahuli ko. Stanley Weber, room 412. Siya yon, Francis. Tumingin siya sa hallway. Pwede ba tayong mag-usap? Marahil ka. Halos walang tao ang hospital cafeteria. Nakaupo kami sa sulok na booth. 2 tasa ng pangit na kape sa pagitan namin. Ano ang nangyayari sa bahay ninyo? Tanong ni Gloria, mahina ang boses. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang pangalawang emergency call mula sa address ninyo sa loob ng 1 buwan. Humilig siya pasulong. Francis, marahil hindi ko dapat sinasabi ito. Pero kilala na kita ng 20 taon. Ang huling tawag ay para sa iyong anak. Nagyelo ang tasa ng kape sa kalahati papuntang bibig ko. Si Veronica. Mayo 18. Overdose ng sedatives. Diazepam particular. Dinala siyang walang malay. Kinailangang bombahin ang tiyan niya. Maingat kong ibinaba ang tasa. Hindi niya binanggit iyon. Sinabi niya sa ER staff na aksidente. Sabi niya kinuha niya ang kanyang prescription pills. Pero nakalimutan na niya na ininom na niya. Nadouble sa pagkakamali. Naniniwala ka ba roon? Nag-alala ang ekspresyon ni Gloria. Francis, 30 taon na ako rito. Ang toxicology report ay nagpapakita ng levels na higit sa double dose. At ngayon ang iyong manugang ay dumating na may cocktail ng gamot na sinasabi niyang hindi niya kinuha. Mabilis ang isip ko. Nagkakasama ang mga piraso. Ano eksakto ang nasa dugo ni Stanley? Hindi ko maaring magbigay ng detalye ng walang pahintulot. Pero binanggit ng attending physician ang benzodiazepines. Mataas na levels mula sa hapunan kagabi. Hapunan na siya mismo ang naghanda. Lumaki ang mga mata ni Gloria. Francis, ligtas ka ba sa bahay? Halos tumawa ako. Perpekto ang irony. Nag-alala siya na ako ang malason. Hindi alam na nakaligtas na ako sa 2 tangka. Maingat ako, sabi ko. Gloria, ang insidente kay Veronica. Sabi mo Mayo 18. Tama iyon. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ang kalendar. Ang Mayo 18 ay 3 araw bago nagtanong si Stanley tungkol sa aking testamento. 1 linggo bago siya nag-alok na tumulong sa aking gamot. Malinaw ang pattern. Una niyang sinubukan kay Veronica. Marahil sinasadya. Marahil aksidenteng overdose habang sinusubok ang dosis. Sa anumang paaan, natutunan niya roon, at pagkatapos ay itinutok sa akin. Alam ba ni Veronica na sinasabi mo ito sa akin? Tanong ko. Walang nakakaalam. At teknikal ay maaari akong mapagalitan sa pagtalakay ng impormasyon ng pasyente. Huminto siya. Pero kung may mali, Francis, kailangan mong malaman. Pinahahalagahan ko iyon ng higit sa alam mo. Nag-usap kami ng ilang minuto pa,
naghabol ng kwento. Pero ang isip ko ay iba. Nagkakatalogo ng impormasyon, gumagawa ng timeline. Nang umalis ako sa ospital, iba ang pakiramdam ng umaga, mas matindi, mas nagpapakita. Dahan-dahan akong umuwi, pinoproseso ang natutunan ko. Hindi biglaan ang ginawa ni Stanley. Una niyang ginamit sa sariling asawa. Nakita niya kung paano gumana ang gamot, kung gaano karami ang kailangan, kung gaano kabilis umepekto. Walang tao ang bahay nang dumating ako. May note si Veronica. Pumunta sa parmasya para sa reseta ni Stanley. Babalik this afternoon. Pumunta ako sa study ko, binuksan ang journal, nagdagdag ng bagong entry. Mayo 18, 2025. Na-hospital si Veronica dahil sa diazepam overdose. Malamang responsible si Stanley. Pagsubok ng dosis Hunyo 16 na, 2025. Pinatunayan na ang pagkalason kay Stanley ay benzodiazepines. Parehong gamot na ginamit kay Veronica. Hindi ito biglaan. Ito ay pagsasanay. Tanong, alam ba ni Veronica ang ginagawa niya sa kanya? Sa anumang paraan, itinago niya ito sa akin. Ang katahimikan na iyon ay nagsasalita ng malakas. Nakaupo ako pabalik na tinitingnan ang mga salitang isinulat ko. Hindi lang ito sakim na manugang. Ito ay sistematiko, kalkulado. Ginawa ni Stanley Weber na test subject ang aking anak. At nang napino niya ang teknik, itinutok niya ito sa akin. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin ko rito? Umuwi si Stanley Meyerkuls ng hapon. Hunyo 18. Pinagalaga siya ni Veronica. Inayo sa sofa na may unan at kumot. Pinanood ko mula sa pintuan ng study ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko. Mas mabuti na, sabi ni Stanley. Bumalik na ang kulay niya, bagaman maingat ang galaw. Sabi ng mga doktor kailangan kong magpahinga. Siyempre, at nalaman na nila kung ano ang sanhi ng episode. Ilang uri ng food poisoning. Sirang karn o ano. Mabilis na tumango si Veronica. Iyon ang sinabi nila. Francis, marahil itapon natin ang anumang karn sa freezer. Magandang ideya, sumang-ayon ako. Sandali lang nagtagpo ang mga mata ni Stanley sa akin. At nakita ko ang tanong. Pinaghihinalaan ba niya? Binigyan ko siya ng aking pinakamabuting ngiti ng lolo. Sa totoo lang, Stanley, habang nagpapagaling ka, nag-iisip ako. Binanggit mo na nahihirapan ka sa trabaho. Nag-iba ang ekspresyon niya. Ano? Well, dahil wala ka sa trabaho at may medical bills, naisip ko marahil makakatulong ako. Paano makakatulong? Pinansyal, hanggang makabalik ka sa dati. Nakaupo ako sa armchair. Pamilya naman tayo. Lumiwanag ang mukha ni Veronica. Dad, napakabuti mo. Gaano karami ang iniisip mo? Maingat na tanong ni Stanley. Depende sa kailangan mo. Bakit hindi mo ipakita ang current expenses mo? Titingnan ko ang budget mo. Makikita kung saan maaring mapawi ang pressure. Pinanood ko ang sakim na laban sa hinala. Nanalo ang sakim. Okay, makakatulong iyon. Napakaganda. Kailangan kong makita ang bank statements mo, bills, para malinaw ang picture. CJ, maari kong i-pull up yan. Halos madali masyado. Pagsapit ng Huwebes ng umaga, binigyan ako ni Stanley ng access sa kanyang financial records. Akala niya makakakuha siya ng libreng pera. Ang totoo, ibinigay niya sa akin ang ebidensya. Lumitaw ang forged mortgage application sa aking bahay sa kanyang email history na may petsang Mayo 25. Nag-apply siya ng $200,000 loan gamit ang aking property bilang collateral. Kompleto sa tilalagda ko. Tinanggihan ang application. Na-flag dahil sa suspicious activity. Nagpadala ang bangko ng warning letter sa akin 2 linggo ang nakalipas, na itinuring kong scam. Ngayon naiintindihan ko na totoo ito. Sinubukan ni Stanley na magnakaw ng equity sa aking bahay. Idinokumento ko ang lahat. Screenshots, printed emails. Lumalaki ang paper trail. Pero Biyernes ng hapon, natagpuan ko ang tunay na smoking gun. May shared computer ang bahay sa den. Napansin ko si Stanley na mabilis na nagsasara ng windows nang pumasok ako kahapon. Standard guilty behavior. Biyernes, habang wala silang dalawa, umupo ako sa desktop. Na-clear ang browser history. Pero nakakalimutan ng mga tao ang autosave passwords at cache data. 15 minuto lang bago ko natagpuan ang email thread mula kay Stanley Weber kay Veronica Holmes. Petsa Hunyo 2, 2025. Subject, timeline. Bobby, kailangan nating bilisan. Nakipag-usa uli ako sa buyer na iyon, ang developer. Interesado pa rin siya sa property sa 820K. Pero hindi maghihintay pagkatapos ng Agosto. Kailangang isara ito agad.
Sagot ni Veronica. Paano? Hindi pa umaalis si Dad. Malusog pa siya. Stanley, hindi kong magpapatuloy siya sa pagkakaroon ng aksidente. Alalahanin mo ang sinabi ko tungkol sa pills. Veronica. Stanley, hindi ko alam kung kaya ko ito. Stanley, gusto mo bang manatili rito magpakailanman? Maghintay na mamatay siya ng natural habang nalulunod tayo sa utang. O gusto mo ang buhay na plano natin, ang kondo downtown, ang kalayaan, ang pera para sa wakas makapamuhay? Veronica, gusto ko lang sana may ibang paraan. Stanley, wala. Tumahimik ka lang at hayaan mo akong hawakan ito. Pagsapit ng katapusan ng tag-init, matatapos na ito lahat. Binasa ko ito ng 3 beses, kinuhanan ng litrato ang screen, ipinadala sa email ko, sinave sa USB drive. May buyer na sila. Nagkasundo na sa presyo. Naghihintay lang na mamatay ako. Ang pariralang magpapatuloy sa pagkakaroon ng aksidente ay umalingaw-ngaw sa isip ko, plural. Ilang beses na sinubukan ni Stanley. Tinignan ko ang iba pang email pabalik sa mga buwan. Natagpuan ang isa pang thread mula Abril. Stanley kay Veronica. Binanggit ng matanda ang pagbabago ng testamento. Kailangang tiyakin na tayo pa rin ang primary beneficiaries. Maaari mo bang banggitin ng kaswal? Veronica kay Stanley. Hindi niya sasabihin sa akin. Sabi niya na ayos na. Pero sa tingin ko lahat ay mapupunta sa akin. Wala naman siyang iba. Stanley, tiyakin natin na hindi niya iiwan sa charity. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi sa takot, sa galit. Buwan na silang nagpaplano nito. Bawat mabait na salita, bawat nag-alalang tanong, bawat matulunging gawain ay kalkulado. Dinisenyo para panatilihin akong sumusunod habang nagpaplano sila ng aking kamatayan. Isinara ko ang browser, nilinis ang tracks ko, bumalik sa study ko. Ang journal entry ay klinikal, tumpak. Hunyo 20, 2025. Ebidensya ng email pinatunayan ang premeditation. Si Stanley at Veronica nagpaplano na patayin ako sa loob ng mga buwan. May buyer na para sa bahay sa $820,000. Timeline completion sa katapusan ng Agosto 2025. Binanggit ni Stanley ang maraming aksidente. Si Veronica ay kasabwat, nag-aatubili, pero sa huli sumang-ayon. Pinansyal na motibo. Gambling debts ni Stanley. Gusto ni Veronica ng kalayaan sa downtown condo. Tingin nila ako ay hadlang na kailangang alisin. Nakaupo ako pabalik na tinitingnan ang ebidensyang nakalap ko. Ang journal, screenshots, litrato ng binagong wine at peking gamot, forged mortgage documents, emails na nagpaplano ng aking pagpatay. Sapat na ito para pumunta sa pulis. Marahil sapat para arestuhin. Pero may humihinto sa akin. Gumugol ng mga buwan si Stanley at Veronica sa pagpaplano laban sa akin. Ginamit nila si Veronica mismo bilang pagsubok. Nilason nila ang aking pagkain, wine, gamot. Pinirmahan nila ang lagda ko. Sinubukang magnakaw ng aking tahanan. At naghintay ng walang pasensya sa aking kamatayan. Habang nakatira sa ilalim ng aking bubong, kumakain ng aking pagkain, tinatanggap ang aking kabutihan. At akala nila matanda na ako, hangal, masyadong nagtitiwala para mapansin. Tiningnan ko ang aking chess set sa laro na naiwan namin ni Victor sa kalagitnaan. Sa chess, hindi ka lang nagre-react. Inaasahan mo. Nagsiset ka ng traps. Nagsacrifice ng pieces para makakuha ng posisyon. At kapag tama ang sandali, sumasalakay ka. Ginawa na nina Stanley at Veronica ang mga galaw nila. Ipinakita nila ang strategy nila. Ngayon turn ko na. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-scroll sa numerong matagal ko nang hindi tinatawagan. Henry Foster, tax attorney. Nagtrabaho kami ng magkasama noong ibinenta ko ang parmasya ko. Henry, si Francis Holmes ito. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Gaano kabilis tayo makakapagkita? Hindi na tungkol sa survival ang laro. Tungkol ito sa hustisya. At tapos na akong maglaro ng depensa. Ang linggo pagkatapos matuklasan ang mga email na iyon ay ang pinakamahaba sa buhay ko. Hunyo 21 hanggang 27. 7 araw ng pagpapanggap na normal ang lahat, habang nakatira sa mga taong gustong patayin ako. Mabilis na nakabawi si Stanley, masyadong mabilis. Pagsapit ng Lunes, balik na siya sa dati, nakahiga sa sofa ko, kumakain ng pagkain ko, nagpaplano ng aking kamatayan. Ginampanan ko ng perpekto ang papel ko. Ang nag-alalang biyenan, ang mapagbigay na host, ang hangal na matanda na walang hinala. Pero pinapanood ko, palaging pinapanood. Martes ng umaga, mali ang lasa ng aking tiya. Hindi na lason na mali, iba lang. Ibinuhos ko sa lababo nang walang nakatingin. Miracles,
Medyo iba ang hitsura ng aking daily vitamins. Iba ang laki, iba ang coating. Hindi ko ininom. Sa halip, inilagay ko sa evidence bag. May label at petsa. Huwebes, nagkaroon ako ng rash sa hand soap sa banyo ko. Hindi ang karaniwang brand. Bagaman magkamukha ang bote. Tinignan ko ang ingredients. 3 chemical ang pinalitan. Lahat skin irritants. Nagiging malikhain o desperado sila. Pagsapit ng Biyernes, Hunyo 27, nadokumento ko ang 7 iba't ibang tangka. Maliit na bagay, banayad na bagay. Ang uri na makakapagod sa ordinaryong 68 anyos hanggang sumuko ang katawan. Pero hindi ako ordinaryo, at hindi ako susuko. Noong gabing iyon, lumabas si Stanley mula sa kusina na may pamilyar na ngiti. Francis, tawag niya, nagdaramdam ako sa nangyari sa atin, kaya nagluto ako ng hapunan, peace offering. Lumitaw si Veronica sa likuran niya. Walang ekspresyon ang mukha. Mabuti iyan sa iyo, Stanley. Paeho itong recipe, patuloy niya. Ang braised beef. Alam kong nasira ko noong nakaraan. Pero nagpractice ako. Tama na ngayon. Pumasok ako sa dining room. Umupo. Perpekto ang hitsura ng plato. Mayaman ang aroma, masarap, at sa ilalim noon ang pamilyar na mapait na almond sen. Pero sa pagkakataong ito, may iba pa, mas matindi, mas chemical. Digoxin, gamot sa puso. Sa tamang dosis, nare-regulate ang heart rhythm. Sa maling dosis, pinahihinto ang puso ng buo. Kasama ang benzodiazepines, nakamamatay na cocktail na magmumukhang natural cardiac arrest sa matanda. Natutunan ni Stanley ang mga pagkakamali niya. Hindi na ito sedation lang. Ito ay pagpatay. Ang sarap ng amoy, sabi ko, kinuha ang tinidor. Talagang inilagay ko ang buo kong puso rito, sabi ni Stanley. Hindi aksidente ang pagbigkas sa puso. Nakaupo si Veronica na may sariling plato. Pero napansin ko hindi siya kumakain. Kinakalkal lang ang pagkain. Hindi ka ba gutom, anak? Tanong ko. Kumain na ako kanina, mabilis niyang sabi. Matagal ang lunch. Siyempre, alam niya kung ano ang nasa pagkain. Kumakain na si Stanley, sinusubo ng mabilis, pero malinis ang plato niya. Naamoy ko. Iba ang pinagkainan niya. Stanley, maari mo bang kunin ang wine? Tanong ko ang pinot mula sa cellar. Bottom shelf, 2 bote mula kaliwa. Sage, tumayo siya, pumunta sa basement door. Sa sandaling nawala siya sa hagdan, gumalaw ako. 3 segundo. Ang aking plato lumipat kaliwa. Ang may lason niyang plato lumipat kanan. Ang malinis kong kubyertos pinalitan ng ginamit niya. Nang bumalik si Stanley na may wine, kinakain ko na ang dating parte niya. Talagang mas mabuti kaysa noong nakaraan. Sabi ko, lumawak ang ngiti niya. Salamat, Francis. Natuwa ako na nagustuhan mo. Kumain kami ng medyo tahimik. Halos hindi hinipo ni Veronica ang pagkain niya. Mabilis na natapos ni Stanley. Pagkatapos ay nag-excuse para manood ng tea. Nanatili ako sa mesa, pinapanood ang oasan. 30 minuto. Iyan ang tagal noong nakaraan. Sa ika-negatibo 28 minuto, narinig ko ang boses ni Stanley mula sa living room. Veronica, weird ang pakiramdam ko. Bumalik ang upuan niya. Ano ang mali? Ang dibdib ko, masikip, at ang ulo ko. Dahan-dahan akong tumayo, lumakad sa pintuan. Maputla si Stanley, isang kamay nakadikit sa dibdib. Dapat ba akong tumawag ng 911? Tanong ni Veronica, tumataas ang boses. Marahil hintayin muna. Nalilito na ang mga salita ni Stanley. Walang focus ang mata. Kinuha ko ang cellphone ko. Tatawagan ko sila. Hindi ko. Sinubukan ni Stanley tumayo. Bumagsak pabalik sa sofa. Mababaw, mabilis ang paghinga niya. Umiyak si Veronica. Ano ang nangyayari, Stanley? Paparating na ang ambulansya. Sabi ko ng mahinahon. Darating sila sa 1:0 minuto. Natagpuan ni Stanley ang mata ko. At sa sandaling iyon, nakita ko. Ang realization, ang pagkaunawa. Alam niya ang ginawa ko. Binuksan niya ang bibig, sinubukang magsalita. Pero wala nang lumabas kundi strangled gas. Dumating ang mga paramedic sa 8 minuto. Pumasok sila na may equipment. Mga tanong, mahusay na galaw. Ano ang kinain niya? Tanong ng isa. Hapunan, sabi ko. Braised beef. Siya mismo ang naghanda. Inilagay nila si Stanley sa stretcher. Naglagay ng IV. Nagkabit ng monitors. Mali ang lahat ng vital signs niya. Sir, may ininom ka bang gamot ngayon? Tanong ng paramedic kay Stanley. Gumulong ang mata ni Stanley sa akin. Hindi siya makapagsalita, pero nagsasalita ang ekspresyon niya. Wala siyang iniinom na gamot,
sabi ni Veronica. Malusog siya. Hindi ko maintindihan. Nagpalitan ng tingin ang mga paramedic. Nakikita namin ang signs na consistent sa drug toxicity. Kailangan namin siyang dalhin ngayon. Inilabas nila siya. Sumunod si Veronica, sumakay sa ambulansya. Nakatayo ako sa pintuan ko. Pinapanood ang pulang ilaw na nawala. Pagkatapos pumasok uli ako, nilinis ang mga plato, at tumawag. Victor, si Francis ito. Naalala mo ang chess game natin bukas. Sa tingin ko kailangang i-move up. May nangyari na sa tingin ko ay magiging interesante sa iyo. Dumating ang tawag ng 2:17 am. Si Veronica, nanginginig ang boses. Dad, malala. Si Stanley ay nasa cardiac intensive care. May natagpuang gamot sa system niya. Anong uri ng gamot? Benzodiazepines at ilang heart medication. Dad, nakikipag-usap sila sa pulis. Sa pulis. Sabi nila kapag 2 beses sa loob ng 2 linggo ang may drug poisoning, iniimbestigahan nila. Darating ako sa 30 minuto. Tahimik ang ICU ng Providence Portland. Ng 2:45 am natagpuan ko si Veronica sa waiting room. Tumutulo ang maskara. Nasaan siya? Room 6. Hindi pa nila ako pinapayagan pumasok. Dad, ano ang nangyayari? Bago ko masagot, may pamilyar na boses na tumawag sa pangalan ko. Francis Holmes. Si Victor James, ang chess partner ko at kapitbahay. Lumakad balapit na naka-plain clothes. Nakakabit ang detective badge sa belt niya. Victor, on duty ka. Tinawag ako espesyal. Seryoso ang ekspresyon niya. Ito ang pangalawang pagkalason mula sa address ninyo sa loob ng 2 linggo. Kailangan nating mag-usap. Lumaki ang mata ni Veronica. Dad, hindi. Ma'am, hintayin mo rito. Tinuro ako ni Victor. Francis, maghanap tayo ng pribadong lugar. Naglakad kami papuntang consultation room. Isinara ni Victor ang pintuan. Kausapin mo ako. Ano ang nangyayari? Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ang dokumentasyon. 3 linggo na ang nakalipas. Nagsimula akong mapansin ang irregularities. Mali ang lasa ng wine ko. Binago ang gamot ko. Idinokumento ko ang lahat. Ipinakita ko ang mga litrato, petsa, tala, binagong wine, peking pills, email sa pagitan ni Stanley at Veronica. Lalong dumilim ang ekspresyon ni Victor sa bawat larawan. Sinubukan akong lasunin ni Stanley Weber. Tahimik kong sabi. 2 beses. Hunyo 15, pinapalit ko ang mga plato. Siya ang naospital. Ngayong gabi, sinubukan uli niya. Paihong resulta. Pinapalit mo ang mga plato sa 2 pagkakataon. Sa 2 pagkakataon. Francis, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Sinubukan ng aking manugang na patayin ako ng 2 beses. Ginamit ko ang kalaman ko bilang parmasista para protektahan ang sarili ko sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya ng lason niya sa hindi pagkain ng may lason na pagkain. Ang kinain niya ay desisyon niya. Humilig pabalik si Victor. Komplikado ito. Mas komplikado pa. Ipinakita ko ang forged mortgage documents. Emails na nagpaplano ng aking kamatayan. Naghihintay sila na mamatay ako para maibenta ang bahay ko. May buyer na sila. Nagkasundo na sa presyo. Pinabilis ni Stanley ang timeline. Binasa ni Victor ang lahat. Sumikip ang panga. Kailangan kong makita ang bahay mo. Ang ebidensya ng personal. Siyempre, may security footage din ako. May ano ka? Nag-install ako ng kameras 3 linggo na ang nakalipas. May video ako ni Stanley na nagbabago sa pagkain ko. Gamot ko. Lahat. Tumayo si Victor. Francis, hindi ka under arrest. Pero ikaw na ngayon ang witness sa posibleng attempted murder investigation. Marahil 2. Naiintindihan ko. At kung susuportahan ng ebidensya, si Stanley Weber ay makukulong ng matagal. Iyon ang inaasam ko. Bumalik kami sa waiting room. Agad na tumayo si Veronica. Ano ang nangyayari, Dad? Ano ang sinabi mo sa kanya? Ang totoo, simpleng sabi ko. Anong totoo? Lumapit si Victor. Ma'am, kailangan kong magtanong ng ilang bagay tungkol sa relasyon mo sa iyong ama at asawa. Namutla ang mukha niya. Gusto ko ng abogado. Karapatan mo iyan, pero mag-execute kami ng search warrant sa residence sa 2,847 Laurelhurst Drive sa loob ng 1 oras. Tumingin sa akin si Veronica, nagmamakaawa. Dad, please sabihin mo lang na aksidente ito. Hindi ko sinadya lasunin ako 2 beses. Pinanatili kong level ang boses ko. Hindi sinadya pirmahan ang documents. Hindi sinadya planuhin ang kamatayan ko sa mga email na iyon. Humakbang siya pabalik. Alam mo ang tungkol sa mga email. Alam ko ang lahat, Veronica.
Ang peking gamot, binagong wine, ang deal sa buyer sa $820,000. Alam kong alam mo ang ginagawa ni Stanley, at pinayagan mo. Tumulo ang luha sa mukha niya. Hindi ko akalain na talaga niyang. Pinili mo ang seed mo nang manahimik ka. Sabi ko nang pinanood mo siyang maghanda ng unang hapunan na iyon at walang sinabi. Gumagawa ng notes si Victor. Emares Weber, anumang sinasabi mo ay maaring gamitin sa korte. Lubos kong iminumungkahi na kausapin mo ang abogado. Lumabas ang doktor mula sa ICU. Pamilya ni Stanley Weber. Kami yon, sabi ni Veronica, pinupunasan ang mata. Stable Peo Critical CMR Weber. Nakilala na namin ang mga substance, diazepam at digoxin. Parehong potensyal na lethal doses. Kailangan naming malaman kung paano niya ito nakuha. Naghanda siya ng hapunan. Sabi ko, braised beef. Siya mismo ang naghanda. Mukhang nalilito ang doktor. Nilason niya ang sarili. Mukhang ganoon, sabi ni Victor. Bagaman yon ang tinutukoy namin. Tumunog ang cellphone ko. Si Henry Foster, ang abogado ko. Kailangang tumawag ako. Sabi ko kay Victor. Bilisan mo. Lumabas ako sa hallway. Tinawagan si Henry. Francis, nakuha ko ang message mo. Sabihin mo hindi mo ginawa ang iniisip ko. Ipinagdanggol ko ang sarili ko 2 beses. At ngayon kailangan ko ng legal representation. Kailangan mo ng criminal defense attorney. Hindi, kailangan mo akong mag-file ng paperwork. Gusto kong ma-charge si Stanley Weber ng attempted murder. Gusto kong imbestigahan ang fraudulent mortgage. At gusto ko ng restraining order laban kina Stanley at Veronica effective immediately. Mahabang pause. May ebidensya ka. Marami, kasama ang video. Kung gayon hindi na tayo nagdedepensa. Sasalakay tayo. Eksakto. Nang bumalik ako, naka-phone si Victor. Mag-isang nakaupo si Veronica, nakatitig sa wala. Francis, sabi ni Victor, tinatapos ang tawag. Kailangan kitang dalhin sa station. Magbigay ng formal statement. Dalhin ang lahat ng ebidensya mo. Siyempre. At Francis. Binaba niya ang boses. Chess bukas ng gabi. Halos ngumiti ako. Gusto ko iyan. Habang lumalakad ako papuntang exit, tinawag ako ni Veronica. Dad, hintayin mo. Please. Sorry ako. Huminto ako, humarap sa kanya. Sorry din ako, Veronica. Sorry na naging tao kang hindi ko nakilala. Sorry na mas mahalaga sa iyo ang takot sa kalungkutan kaysa buhay ng iyong ama. Hindi ganoon iyon. Ganoon. At ngayon marami kang oras para pag-isipan iyon. Iniwan ko siyang umiiyak habang nakikipaglaban ang asawa niya para sa buhay mula sa sarili niyang lason. Hindi laging matamis ang hustisya, pero kailangan ito. Lunes ng umaga, Hunyo 30. Ang opisina ni Henry Foster ay nasa top floor ng isang building downtown. Kilala ko si Henry sa loob ng 0 taon mula nang hawakan niya ang tax implications ng pagbebenta ko ng parmasya. Francis, sabi niya, sinusuri ang ebidensya. Komprehensibo ito. Tinuro sa akin ng 42 taon bilang parmasista na idokumento ang lahat. Naiintindihan mo ba ang ginagawa natin? Hindi lang ito pag-file ng charges. Ito ay total war. Mabuti. Yan eksakto ang gusto ko. Kinuha ni Henry ang legal pad. Mag-file tayo ng 3 magkahiwalay na aksyon. Una, criminal charges para sa attempted murder. Pangalawa, civil suit para i-void ang fraudulent mortgage application. Pangatlo, restraining order. Gaano katagal? Restraining order sa loob ng 48 oras. Criminal case abutin ng mga buwan. Civil suit. Marahil 6 na linggo. Nasa ospital pa si Stanley. Under police observation. Naglagay si Victor ng guard sa pintuan niya. Paano si Veronica? Lumambot ang ekspresyon ni Henry. Anak mo siya, Francis. Sigurado ka bang isama siya sa restraining order? Alam niya. Tumulong siya sa pagpaplano. Pinili niya si Stanley. Kung gayon, isama natin siya. Gumawa siya ng isa pang note. Binanggit mo ang pangalawang property. Isang commercial building sa Division Street. Inuupahan ko ito sa isang pharmacy chain. Nagdadala ito ng 4,500 isang buwan. Hindi alam ni na Stanley at Veronica iyon. Hindi ko kailanman binanggit. Ngumiti ng malungkot si Henry. Mabuti. Nagbibigay iyon sa atin ng leverage. Gumugol kami ng 3 oras sa bawat detalye. Ang emails, forged documents, security footage. Isang tanong, sabi ni Henry. Pinapalit mo ang mga plato sa 2 pagkakataon. Maaring sabihin ng prosecutor na maari mo lang hindi kinain ang pagkain. Maari ko. Pero wala akong magiging proof na itatapon niya ang ebidensya.
Kaya pinakain ko siya ng sarili niyang lason. Pinahintulutan kong lasunin niya ang sarili. Ang kinain ni Stanley ay sarili niyang gawa. Humilig pabalik si Henry. Brillante ito. Hindi mo nilason ang sinuman. Tinanggihan mo lang ang pagkalason. Ang nangyari kay Stanley ay sarili niyang gawa. Eksakto. Pero Francis, lalaban si Stanley. Malaking oras sa kulungan ang nakaharap niya. Nagiging desperado ang mga tao. Hayaan siya. May ebidensya ako. Maaring hamunin ang ebidensya. At marahil magtetestigo si Veronica laban sa iyo. Mas matindi yon kaysa inaasahan ko. Ginawa na niya, di ba? Binanggit ni Victor na sinubukan niyang sisihin ako sa ospital. Tumayo ako, lumakad sa bintana. Nakabuka ang lungsod sa ibaba. I-file ang lahat, sabi ko. Lahat ng 3 aksyon ngayon. Handang-handa na ang paperwork sa katapusan ng business. Tumunog ang cellphone ko. Si Victor Francis, nasa opisina ka ba ni Henry? Ano ang mali? Gising na si Stanley at nagsasalita. Humihiling siya ng abogado. Marcus Webb. Nagbago ang ekspresyon ni Henry. Marcus Webb, kilala mo siya? Tanong ko. Criminal defense attorney. Mahal, agresibo. Nakasimanggot si Henry. Paano binabayaran ni Stanley iyon? Pagkatapos ng tawag, pinag-usapan ni Henry ang strategy. Kung nakakuha si Stanley ng Marcus Webb, magiging pangit ito. May isa pang bagay, sabi ni Henry. Ang commercial property. Dapat nating ilipat sa trust ngayon. Bago makapag-file ng claims ang abogado ni Stanley. Kaya ba natin iyon? Kung mabilis tayo, tatawagan ko si Sarah Bennett. Si Sarah Bennett, ang notary na nakatrabaho ko noon, nakipagkita sa amin sa opisina niya. Mahusay siya, walang hindi kailangang tanong. Pagsapit ng 4 PM, nasa irrevocable trust na ang commercial property ko, protektado mula sa claims. Noong gabing iyon, umuwi ako sa walang tao na bahay. Tinanggal ng pulis ang mga gamit ni na Stanley at Veronica bilang ebidensya. Nakaupo ako sa study ko, tinitingnan ang chessboard. Tumunog ang cellphone ko. Text mula kay Veronica. Dad, please, makakapag-usap tayo nito. Please huwag mo itong gawin sa amin. Walang punctuation. Despeasyon. Binura ko nang hindi sumasagot. Isa pang text. Anak mo ako. Wala bang saysay iyon? Binlock ko ang numero niya. Martes ng umaga, Hulyo 1. Tumawag si Henry. Naaprubahan ang restraining order. Effective immediately. Hindi maaring lumapit sina Stanley at Veronica sa loob ng 500 ET mo o ng property mo. Criminal charges filed. Civil suit filed. Paano reaksyon ni Stanley? Ayon kay Victor, itinapon niya ang pitsel ng tubig sa dingding. Ngumiti ako. Mabuti. Francis, may isa pang bagay. Nag-file si Marcus Webby ng motion. Sinasabi niyang si Stanley ang biktima ng elder abuse. Sabi niya mentally mong minamanipula silang dalawa ni Veronica. Na ikaw ang nag-orkestra ng mga poisoning incidents para i-frame si Stanley. Kahanga-hanga ang audacity. Sa anong ebidensya? Wala. Pero humihiling siya ng psychiatric evaluation para sa iyo. Hayaan siya. Pasa ako sa anumang evaluation na gusto nila. Inakala ko na sasabihin mo iyan. Sumang-ayon na ako. Contingent sa pagsusumit din ni Stanley sa evaluation sa susunod na linggo. Independent psychiatrist na court-appointed. Noong gabing iyon, dumating si Victor para sa delayed chess game namin. Inilipat niya ang rook niya. Alam mo ba ang ginagawa mo? Di ba? Tanong niya. Naglalaro ng chess. Ibig kong sabihin, kay Stanley sa lahat nito. Inilipat ko ang queen ko. Inilagay ang king niya sa check. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Pareho ng ginawa ko mula Hunyo 15. Pinag-aralan ni Victor ang board. Dangerous game ang nilalaro mo. Mabisyo ang abogado ni Stanley. Hayaan siya. Nagsasalita ang ebidensya para sa sarili nito. Maaring baluktutin ang ebidensya. Tiningnan ko ang mata niya. Victor, gumugol ako ng 42 taon sa pagsiguro na tama ang gamot ng mga tao. Hindi ako nagkamali. Ni minsan. Hindi ako magsisimula ngayon. Inilipat niya ang king niya. Mag-ingat ka lang. Checkmate sa 3 galaw, sabi ko. Tiningnan niya ang board. Nakita, sumuko. Malamig kang player, Francis. Kailangan lang. Mabilis at brutal ang counter-offensive ni Marcus Webb. Hulyo 3, pinalaya si Stanley mula sa ospital at agad nagdaos ng press conference sa hagdan ng courthouse. Pinanood ko ito sa local news. Nakatayo sa kusina ko. Ako ang biktima ng kalkuladong atake ng aking biyenan. Sabi ni Stanley, maputla pero determinadong tingnan. Si Francis Holmes ay nakikipag-ugnayan sa pattern ng psychological abuse laban sa asawa ko
at sa akin sa loob ng mga taon. Tinanong ng reporter ang tungkol sa mga poisoning incidents. Naghanda ko ng hapunan para sa pamilya ko. Paano nagkaroon si Francis ng kontaminasyon sa pagkain? Naniniwala akong ginawa niya ito para iframe ako, para mukhang delikado ako, para matanggal kami sa bahay. Buong pagbaligtad ng realidad at kinakain ito ng mga reporter. Lumapit si Marcos Webb. May ebidensya kaming si MR. Holmes ay dumanas ng paranoid delusions. Humihiling kami ng buong psychiatric evaluation at hiniling sa korte na isaalang-alang kung dapat siyang ideklara na incompetent. Pinatay ko ang T. Tumawag si Henry ilang sandali pagkatapos. Nakita mo ito. Nakita ko. Standard defense strategy. Atakehin ang credibility ng accuser. Gawing mukhang unstable ka. Hindi ako unstable. Alam ko. Pero ngayon patunayan natin ito. Nakaschedule ang psychiatric evaluation sa Hulyo 8. ER. Patricia Morgan, highly respected, completely independent. Paano si Stanley? Ay evaluate din siya sa parehong araw. Iba ang oras. Ang susunod na ilang araw ay tense. Lumabas si Veronica sa local tea, umiyak, nagkukwento tungkol sa troubled father niya, na nabubuhay sa fantasies at hindi matanggap na lumaki na siya. Bawat interview ay maingat na inorkestra ni Marcos Webb. Bawat isa ay ginawa akong villain. Pero may bagay ako na wala sila. Pasyensya. Dumating ang Hulyo 8. Ang opisina ni Yar Morgan ay nasa medical building malapit sa ospital. Nasa early 60s siya na may mabait na mata at no-nonsense demeanor. MR Holmes, magtatanong ako ng seye ng tanong. Sumagot ng matapat. Nag-usap kami ng 3 oras tungkol sa career ko. Kamatayan ng asawa ko 5 taon na ang nakalipas. Relasyon ko kay Veronica. Timeline ng events kay Stanley. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang journal, litrato, emails, security footage. Bakit ka nag-install ng cameras? Tanong niya. Dahil pinaghihinalaan kong nilalason ako at kailangan ko ng proof. Bakit hindi agad pumunta sa pulis? Kailangan ko ng ebidensya. Kung wala, salita ko lang laban sa kanila. Kaya pinahintulutan mong lasunin ni Stanley ang sarili. 2 beses. Pinrotektahan ko ang sarili ko. 2 beses. Ang kinain ni Stanley ay sarili niyang choice. Gumawa siya ng notes. Sa wakas, isinara niya ang notebook. MR Holmes, libu-libong evaluation na ang ginawa ko. Walang signs ka ng paranoia, delusion, o cognitive impairment. Ang actions mo, bagaman unconventional, nagpapakita ng malinaw, rational thinking at planning. Hulyo 1-0, nag-file uli si Marcos Webb ng motion. Humihiling na isuppress ang security footage, sinasabing illegally obtained dahil hindi sumang-ayon sina Stanley at Veronica sa pag-record. Kontra ni Henry, bahay ito ni Francis, at pinahihintulutan ng batas ng Oregon ang homeowners na mag-record ng activities sa sariling residence. Hulyo 12, inanunsyo ng DAS office na magpapatuloy sila sa charges laban kay Stanley. 2 count ng attempted murder. 1 count ng fraud para sa forged mortgage documents. Sagot ni Stanley, press conference kung saan siya umiyak ng malakas. Sinasabing inosente siya. Nakatayo si Veronica sa tabi niya. Hawak ang kamay niya. Mas nakabagabag sa akin iyon kaysa sa mga akusasyon. Anak ko na nakatayo sa tabi ng lalaking sinubukang patayin ako. Hulyo 15, dumating si Victor na may balita. Nalaman namin kung paano binabayaran ni Stanley si Marcos Webb. Paano? Kumuha siya ng loan. Ginamit ang bahay mo bilang collateral. Ang forged documents. Hindi iba. Pinirito niya pagkatapos palayain sa ospital. Idinadagdag namin sa charges. Kahit nakaharap sa kulungan, sinusubukan pa rin niyang nakawin ang tahanan ko. Hulyo 18 preliminary hearing. Nakaupo ako sa courtroom pinapanood sina Stanley at Marcos Webb na ipresenta ang case nila. Mabuti si Marcos. Ginawa niyang sympathetic si Stanley. Ang desperadong manugang na sinusubukang alagaan ang matandang unstable na tao. Nagtestigo si Veronica. Palaging controlling ang father ko. Nang pakasalan ko si Stanley, hindi niya matanggap. Sinusubukan niya kaming paghiwalayin mula noon. Kasinungalingan. Lahat kasinungalingan. Pero inihatid na may luha at conviction. Pagkatapos turn ko na. Ginabayan ako ni Henry sa ebidensya, timeline, emails, forged documents, at sa wakas ang security footage. Tahimik ang courtroom habang pinapanood nilang maingat na binubuksan ni Stanley ang mga bote ng gamot. Dinidigdik ang tableta, hinihalo sa saus. Malinaw ang timestamp. Hunyo 27, 5:47 nag-object si Marcos Webb. Nag-argue. Sinubukang isuppress. Overruled ng judge. Admissible ang footage.
Magpatuloy. Higit pang footage. Si Stanley na nagbabago sa wine bottles, nagpapalit ng gamot, nagdadagdag ng bagay sa bar ng sabon. Nang matapos, tiningnan ko si Stanley. Pula ang mukha niya, nakuyom ang panga. Nagsalita ang judge. Batay sa ebidensyang ipinakita, nagdedesisyon ako na may probable cause para magpatuloy sa trial. Mr. Weber, mananatili kang libre sa bail, pero may electronic monitoring. Nakaset ang trial date sa Agosto 15. Habang umaalis kami sa courthouse, hinintay kami ni Marcos Webb. Mr. Holmes, handa ang client ko na pag-usapan ang settlement. Walang settlement, sabi ko. Hindi mo pa naririnig ang terms. Hindi kailangan. Sinubukan akong patayin ni Stanley 2 beses. Walang settlement para roon. Malamig ang ngiti ni Marcos. Kita-kits na lang sa korte. At Mr. Holmes, sana handa ka dahil pupunitin ko ang bawat piraso ng ebidensya mo. Pagkatapos ko, isipin ng jury na ikaw ang kriminal. Humakbang si Henry sa pagitan namin. Tapos na tayo rito, Marcos. Habang umaalis kami, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi na tungkol sa hustisya lang ito. Tungkol ito sa ganap na panalo. Buo. At handa na ako. Agosto 15, 2025. Puno ang courtroom. Ginawa itong media circus ni Marcos Webb. Ginawang biktima si Stanley ng paranoid na matanda. Pero babaguhin ko ang narrative. Nakaupo si Henry Foster sa tabi ko. Handa ka na ba? Handa na ako mula Hunyo 15. Pumasok ang judge. Judge Catherine Morrison. 62, mahigpit pero patas. Nakaupo si Stanley sa defense table kasama si Marcos Webb. Mukhang payat, maputla. Nakikita ang electronic monitor sa bukong-bukong niya. Nakaupo si Veronica sa gallery sa likuran niya. Nakakuyom ang mga kamay sa kandungan. Ipinresenta ng prosecutor, si Daniel Chen, ang ebidensya ng sistematiko, ang security footage, forged documents, emails, toxicology reports mula sa 2 hospitalization. Patuloy na nag-object si Marcos Webb. Pero paulit-ulit na overruled ni Judge Morrison. Pagkatapos oras na para sa witnesses, tumayo si Henry. Your Honor, gusto naming ipresenta ang ebidensya tungkol sa character at financial situation ni Mr. Holmes. Magpatuloy. Bumukas ang pinto ng courtroom. Si Robert Chen, President ng Pacific Northwest Pharmacies, pumasok. 70 anyos, pilak ang buhok, perpekto ang tailored suit. Biglang lumingon si Stanley. May binulong siya kay Marcos Webb. Mr. Chen, sabi ni Henry, maaari mo bang ipaliwanag ang relasyon mo kay Francis Holmes? Si Francis at ako ay business partners sa loob ng 10 taon. Nang ibenta niya ang parmasya niya noong 2015, inalok ko siya ng 15% equity sa Pacific Northwest Pharmacies. Ngayon 43 locations na kami sa Oregon at Washington. At ang current value ng stake ni Mr. Holmes, humigit kumulang $1.2 milyon. Nag-ingay ang courtroom. Pinanood ko ang mukha ni Stanley na nawalan ng kulay. Bumuka ang bibig ni Veronica. Tumayo si Marcos Webb. Objection. Irrelevant ito. Your Honor, kontra ni Henry. Ang defense ay nag-argue na lumala ang mental state ni Mr. Holmes dahil sa financial stress. Pinapakita nito na wala siyang ganoong stress. Overruled. Magpatuloy. Nakita ko noon, ang sandali na naintindihan ni Stanley. Hinabol niya ang $850,000. Naglano ng pagbatay. Isinugal ang lahat habang nakaupo ako sa higit sa 1 milyon na hindi niya alam na umiiral. Maganda ang irony. Salamat, Mr. Chen. Pero hindi pa tayo tapos, Your Honor. May isa pa kaming witness, isang hinar ng defense. Nag-jerk ang ulo ni Marcos Webb. Ano? Bumukas ang pinto. Isang lalaki nasa 40s, kinakabahan, pinagpapawisan. Thomas Garrett, private investigator. Mr. Garrett, hinar ka ba ni Stanley Weber noong Marso? Para sa anong layunin? Gusto niyang maghukay ng dumi kay Francis Holmes. Humanap ng maaring gamitin laban sa kanya. Gambling debts, affairs, financial problems, at natagpuan mo ba? Wala. Malinis si Mr. Holmes. Ano ang susunod? Kinuha ni Thomas ang folder. Noong Abril, tumawag uli si Mr. Weber. Tinanong kung kilala ko ang maaring mag-forge ng documents. Sabi ko wala. Pagkatapos nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagbilis, na masyadong matagal ang maghintay sa natural causes. Tahimik ang courtroom. Nag-elaborate ba siya? Sabi niya, at quote ko, mas matigas ang matanda kaysa akala ko. Baka kailangan kong bigyan ng tulak ang natur. Nang tinanong ko kung ano ang ibig sabihin, sabi niya nakaisip na siya ng paraan gamit ang gamot.
Noon ko nalaman na kailangan kong umalis. Ano ang ginawa mo? Nerecord ko ang mga usapan namin, lahat. Pagkatapos kinontak ko si Mr. Holmes at ibinigay ang lahat. Ayaw kong maging accessory sa murder. Ipinasa ni Henry ang recordings bilang ebidensya. Pinatugtog ng bailiff. Napuno ng boses ni Stanley ang kwarto. Kailangan kong matapos ito sa Agosto. May buyer na tayo. $820,000. Pero hindi ako makapaghintay sa matandang hangal na mamatay ng natural. May pharmaceutical solution na ako. Napasinghap si Veronica. Nasa pa niya si Marcos Webb. Your Honor, ang recordings na ito ay obtained ng taong hinar ng client mo. Malamig na sabi ni Judge Morrison. Overruled. Nanginginig si Stanley, pula ang mukha, nakuyom ang mga kamay. Humilig siya kay Marcos, nagbulong ng madalian. Tumayo si Marcos. Your Honor, gusto ng client ko na pag-usapan ang plea agreement. Sigurado akong gusto niya, sabi ni Judge Morrison. Pero pakinggan muna natin ang iba. Ipinresenta ng prosecutor ang lahat. Ang forged mortgage applications, email chain sa property buyer, timeline na nagpapakita ng lumalaking gambling debts ni Stanley. Pagkatapos ako ang umakyat sa stand, ginabayan ako ng prosecutor, ang career ko, kalaman ko sa gamot, kung paano ko nakilala ang benzodiazepines, ang desisyon na palitan ang mga plato. Bakit hindi ka lang tumangging kumain? Dahil kailangan ko ng proof. Kung tumanggi ako, itatapon ni Stanley ang ebidensya at susubukan uli. Sa pagpapalit ng plato, pinrotektahan ko ang sarili at nadokumento ang intent niya. Agresibong nag-cross-examine si Marcos sa akin. Sinubukang gawing manipulative mastermind ako. Hindi ba totoo na maaari mo lang tinawagan ang pulis? At sasabihin ko ano? Na marahil nagpaplano ang manugang ko na lasunin ako. Kung walang ebidensya, wala silang gagawin. Kaya pinahintulutan mong lasunin niya ang sarili 2 beses. Pinahintulutan kong kainin niya ang inihanda niya 2 beses. Ang lason ay choice niya, hindi ko. Sinubukan ni Marcos ng isa pang oras. Pero hindi niya nayanig ang testimony ko. Masyadong solid ang ebidensya. Hindi nagtagal si Judge Morrison sa deliberasyon. Stanley Weber, tumayo ka. Tumayo si Stanley na nanginginig ang mga paa. Batay sa ebidensyang ipinakita, natagpuan ko ang probable cause para sa lahat ng charges. 2 count ng attempted murder, maraming count ng fraud at forgery. Binabawi ang bail. Ikukulong ka agad. 2 opisyal ang lumapit kay Stanley. Tumingin siya kay Veronica, desperado. Tumingin palayo si Veronica. Habang ginapos siya, nawala ang kontrol ni Stanley. Baliw ito. Nilalaro tayong lahat ng matandang iyon. Mr. Weber, matalim na sabi ni Judge Morrison. Iminumungkahi kong isave mo ang energy mo para sa trial, kung saan malamang mapatunayan kang guilty at masentensyahan ng malaking oras sa kulungan. Inihatid siya palayo, nagpoprotesta pa rin. Pinanood ko siyang umalis, at wala akong naramdaman kundi malamig na satisfaction. Oktubre 12, 2025, 2 buwan pagkatapos ng hearing, si Stanley Weber ay nasentensyahan ng 12 taon sa kulungan. Ang trial ay tumagal ng 3 araw. Nagdeliberate ang jury ng 40 minuto. Si Veronica ay nakatanggap ng 3 taong probation at restraining order. Bawal siyang makipag-ugnayan sa akin o lumapit sa loob ng 500 eti ng property ko. Nasa irrevocable trust na ang bahay ko. Protektado mula sa anumang future claims. Na-void ang fraudulent mortgage. Umatras ang would-be buyer nang lumabas ang kwento sa news. Nakaupo ako sa studio ko nang tumunog ang doorbell. Tinignan ko ang security camera na pinanatili kong naka-install. Si Veronica sa porch ko na may hawak na cardboard box. Halos hindi ko sinagot, pero nanalo ang curiosity. Binuksan ko ang pintuan, hindi inimbita pumasok. Dad, sabi niya. Pula ang mata, payat ang mukha. Pumunta ako para kunin ang huli kong gamit sa storage room. Size, 1-0 minuto. Tumango siya, ibinaba ang bots, lumakad papasok. Nanatili ako sa halway na pinapanood siyang kunin ang childhood photos. Ilang libro, ilang jewelry mula sa nanay niya. Nang bumaba siya uli, bots sa mga braso, huminto siya. Dad, kailangan kong sabihin ito. Mali ako. Natakot ako at tanga. At pinahintulutan kong manipulahin ako ni Stanley. Dapat ko sana protektahan ka. Dapat anak mo ako. Sa halip, naging accomplice ka niya. Parang pisikal na suntok ang mga salita sa kanya. Alam ko na hindi ko na maayos ito. Pero kailangan mong malaman na hindi ko naintindihan kung ano talaga ang ginagawa niya. Akala ko usapan lang, fantasies lang tungkol sa pera. Hindi ko akalain na talaga niyang alam mo ng sapat.
Alam mo ang tungkol sa unang beses na naospital ako. Alam mo ang tungkol sa forged documents. Alam mo ang tungkol sa plano na ibenta ang bahay ko. At walang sinabi. Tumulo ang luha sa mukha niya. Sorry ako. Pumunta ako sa kusina. Nagbuhos ng tasa ng tiya para sa sarili. Matatag ang kamay ko. Malinaw ang konsensya. Nang bumalik ako, nakatayo pa rin si Veronica roon. Maaari ba akong magtanong ng isang bagay? Tahimik niyang sabi. Ano? Alam mo ba? Nang pinapalit mo ang mga plato na iyon, alam mo ba kung ano ang mangyayari kay Stanley? Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan. Ang babaeng pinalaki ko na naging estranghero. Alam ko eksakto kung ano ang mangyayari. Naghanda siya ng lason na nilayong patayin ako. Nang kainin niya ito sa halip, dumana siya ng kahihinatnan ng sarili niyang actions. Hindi yon murder, Veronica. Hustisya iyon. Pero pinahintulutan mo siya. Pinrotektahan ko ang sarili ko. Iyon lang. Lahat ng nangyari kay Stanley, ginawa niya sa sarili niya. Pinunasan niya ang mata. Binisita ko siya kahapon sa kulungan. Hindi maganda ang lagay niya. Wala akong pakialam. Gusto niyang mag-apologize. Hiniling niya sa akin na tanungin ka kung isa sa alang-alang mo bang bisitahin siya kung ibinaba ko ang teacup ko. Malambot na tumunog ang tsina sa saucer. Binili ko itong set na ito kasama si Martha, 40 taon na ang nakalipas. Ginamit namin ito tuwing linggo ng umaga. Veronica, tingnan mo ako. Ginawa niya. Sinubukan ng asawa mo akong patayin 2 beses. Una niyang ginamit sa iyo. Alam mo man o hindi. Ang hospital visit mo noong Mayo, hindi yon aksidente. Nagtetest siya ng dosages. Namutla ang mukha niya. Ano? Sinabi sa akin ng nurse na dinala ka na may massive overdose ng benzodiazepines. Nagprapractice si Stanley kung gaano karami ang sobra. At nang nalaman niya, ginamit niya iyon sa akin. Natumba siya. Nahawakan ang door frame. Hindi, sabi niya. Sabi niya aksidente akong uminom ng pills ko 2 beses. At naniwala ka sa kanya dahil mas madali iyon kaysa makita ang totoo. Nawasak ang realization sa kanya. Bumagsak siya sa hagdan. Ulo sa mga kamay. Wala akong simpatya. Malayong lungkot lang para sa anak na nawala ko ng matagal bago ito lahat nagsimula. Sa tingin ko dapat ka nang umalis, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Tumutulo ang maskara. Wasak ang mukha. Naghahanap ng crack sa armor ko. Ilang sig ng ama na dating umaaliw sa kanya. Hindi niya makikita. Kinuha ko ang teacup ko. Hinawakan ng matatag. Tiningnan ang mata niya ng may malamig na finality. Nakalimutan mo ang simpleng katotohanan. Tahimik kong sabi. Higit akong marunong sa lason kaysa sa inyong dalawa na pinagsama. Parang sentensya ang mga salita. Napaatras siya. Tumayo. Kinuha ang box niya. Sa pintuan, humarap siya uli sa huli. Mahal kita, Dad. Hindi mo. Kung mahal mo ako, babalaan mo ako. Protektahan mo ako. Naging anak mo ako sa halip na accomplice niya. Ang minamahal mo ay ang ideya na patawarin mo ako. At hindi ko gagawin. Umalis siya. Pinanood ko sa bintana habang inilalagay ang bots sa kotse niya at umalis. Hindi ko na siya uli nakita. 3 linggo pagkatapos, nag-enroll ako sa Veterans Chess Tournament. Nakuha ang second place. Natalo sa 74 anyos na retired teacher na si Margaret, na mabangis ang Sicilian defense niya. Noong Nobyembre, lumipad ako papuntang Paris, gumugol ng 2 linggo sa pagbisita sa museums. Umiinom ng wine na eksakto ang lasa, kumakain ng pagkaing inihanda ko mismo sa rented apartment ko. Ginamit ko ang dividend mula sa pharmacy shares ko. $54,000 noong taong iyon. Pera na hindi alam ni na Stanley at Veronica na umiiral. Nang umuwi ako, nag-frame ako ng litrato at inilagay sa desk ko. Ako at si Martha 30 taon na ang nakalipas. Nakatayo sa harap ng parmasya na sama-sama naming itinayo. Martha, sabi ko sa larawan niya, nagawa ko ito. Ligtas ang tahanan natin. Protektado ang legacy natin. May natutunan akong mahalaga sa lahat ng ito. Bagay na sanay na intindihan ko ng mas maaga. Ang kabaitan na walang hangganan ay hindi virtue. Ito ay kahinaan. At ang mga predator tulad ni na Stanley at Veronica ay naakit sa kahinaan na parang pating sa dugo. Matagal akong mabait, matagal akong mapagpasensya, matagal akong mapag-unawa. Pero nang itulak nila ako ng sapat, nang binantaan nila ang lahat ng itinayo namin ni Martha, ipinakita ko sa kanila kung ano ang alam ng parmasista na hindi alam ng karamihan. Ang pagkakaiba ng gamot at lason ay dosis lang. At minsan ang hustisya ay nangangailangan ng pagpapitikim sa mga tao ng sarili nilang concoction. Hinihigop ko ang tiya ko perpektong brewed, perpektong ligtas, at ngumiti.
Kung gusto mo ang kwentong ito, please like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impressions ng kwentong ito sa comments. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.